Hi guys, welcome to this channel. This reading is for Taurus, Virgo, Capricorn, Earth signs. Energy of Earth signs around this time. Ako'y subawa que vem a minha herança, que me contagia, te dispara coração. Eu é que decide onde vem esse fogo que merece sim. Sabe em frente a mim. Nakawala ka sa restriction. Wow. Hindi ka na restricted. Taurus, Virgo, Capricorn, and you're so driven and determined and hindi nag-hesitate kasi determined, no? And strong yung will mo and very brave, of course. Meron dito and courageous as well na to make a move, to take action towards your goals. Kung ano ba yung goals mo. Yan. And ano kay superior ka. Hindi ka magpapapigil, hindi ka control sa iba. Hindi ka magpapadominate sa mga gustong pumigil o sa mga gustong mangontrol sa iyo, sa mga gustong magpa-hesitate sa iyo o sa mga gustong humadlang sa iyo sa mga goals mo. And ngayon may magawa ka na kasi hindi ka na restricted, nakawala ka na sa binds, sa restriction, nakalabas ka na sa nang restrict sa iyo. And ito yung mga gawa ng mga kaaway, no? Na natanggal sa iyo. Yung mga pumipigil sa iyo, yan yung mga restrictions, yan na natanggal sa iyo, like their negativity, kung ano man yung binuhos o binigay nila sa iyo, sinet nila sa iyo. So yan, and that's why you're not experiencing destruction or hindi ka na nadi-destroy ngayon kasi natanggal na sa'yo yung ginawa ng mga kaaway mo. Pero yun nga lang, yung energy mo ngayon is not your real energy. Possible may mga na-unite pa sa'yo na energy ng iba, or else it's because nagkukunwari ka kasi. Kaya Empress and reverse yung energy mo dyan. Nagkukunwari ka na lumalayo, tumatalikod. Hindi dahil sa na-hurt ka daw eh. Basta nagkukunwari ka lang na lumalayo, tumatalikod. Huwag natin alamin kung ano man yung reason kung bakit ka nagkukunwari na lumalayo or tumatalikod. Okay? Well, let's see what will happen in your life now because you're not restricted. Queen of Cups. Magiging, alam mo, makaramdam ka ng emotional. Yung parang bang magiging emotional ka or ma-attach or magiging empathetic, loving, affectionate. Pwedeng sa mga hayop, kasi mga hayop dito. Or pwedeng sa kung kanino man. And, kompleto na yung tools mo. Kaya wala nang imposible na magsama kayo ng taong mahal mo. Ng taong yung magkakaroon ng balance sa inyo na harmonious or balance and love between the two of you. Real love.
Ay, hindi real love. Divinely guided kayong dalawa. Yung the lovers dito. Yan. Real love patuloy. Divinely guided kayo to be together ng tao na yan. No? So, that's why. Kaya makumpleto yung tools mo. Ganun yung pagka mga divinely guided, may kailangang kumpletuhin. Like tools, kung ano man yung tools na yan, kung saan man yan gagamitin yung mga tools na yan. Para pag dumaan ka sa preparation, pwede din na ganun yung tools. Kaya yung dapat mong pagdaanan, alamin natin. Kung ano yung tools na yan na makumpleto mo. Tama. Mga dapat mong pagdaanan yung mga tools na yan. Pag nakumpleto mo na yung mga dapat mong pagdaanan na mapagdaanan mo na lahat, ayan na yun. You're ready for this. Or kumbaga, yan na, time na yan para magsama kayo ng taong divinely guided kayo. Okay. Tapos, ano pa? Ito ang dapat mong malaman. Merong kinakabahan, merong ninenervyos. Kasi nakakatulog ka ng mahimbing. Ay, hindi ka ito nakatulog ng mahimbing. Dahil panatag ang kalooban mo. Dahil panatag ang kalooban mo, relax ka. Kasi relax yung isip mo. Yun. Kaya ninenervyo siya. Parang kampante ka. Hindi to third party to ninenervyos eh. O kinakabahan eh. Ninenervyos to. Yung hindi siya third party. Ano kaya yan? Baka kaaway. Hindi mo kaaway. Ito natin. Dito fallen angel. Tingnan natin ha. Hindi din elementals. Taga-agarsa. Lumalabas dito 7 of Swords. Ito yung mga gumagawa ng deceit. Sa'yo, o siguro sa mga goals mo, mga taga-agarsa. Hindi common yun sa iba yung agarsa, no? Sa Hollow Earth. Sino nag-astral travel na doon? Sa agarsa. Yan. Mga taga-agarsa. Agarsa. Ewan ko kung anong tawag sa kanila. Alien o Agarthians. So, naalala ko yung nung ako inatake ng taga-agarsa, natatawa ako. Kasi sabi ko, kasi nakikita ko sila gamit yung perception ko dati. Dati yung nang-atake sila. Kasagsagan po atake sa akin. Sabi ko ay, Agarthians attack. Ahu, ahu. Tawa ko mga alala ko. Basta, may mga ganun ako na-experience nun. Kasagsagan ng atake sa akin ng mga taga-Garza nun. Yung sa akin. Ewan ko lang, sino ba nakaka-experience na may mga na-attack sa inyo? Baka, iba sa inyo baka na-attack din na taga-Garza. Kasi, may mga ganun ako na-experience sa akin.
Kaya natatanong ko din kung yung mga atake ba ay taga-Garza kasi alam ko ng atake din yan sila. Oh, yan, taga-Garza daw. Yung kinakabahan na to, na nanininervyos sila, no? Kasi, kalmado ka lang, relax, yung isipan mo. Kaya sila nininervyos o kinakabahan kasi hindi ka affected ng mga pang-atake nila sa'yo. Yung mga deceit na ginagawa sa'yo. Kaya pala, kinakabahan sila. Ito kasi sila, ano, bakit hindi siya affected? So, alamin natin kung bakit hindi ka nga affected, no? Kung bakit kalmado ka lang, relax ka lang. Kasi may protection ka na. May nagprotekta sa'yo. May nagprotekta sa'yo. Yun na lang ang sabihin dyan. Kasi, yun nga, may nagprotekta sa'yo. Yan, may nagprotekta sa'yo. And then, yun nga lang, protection lang talaga yan. Hindi siya wag ko nang sabihin. Basta protection lang talaga yan. No protection na hindi ka na ma-affected ng kanilang mga atake. Ng mga yan. So, yan. Upright yan. So, it's upright. Upright daw yun. May tinanong na ako. Upright daw to. Yung pinaka-ilalim. Kaya nakawala ka na sa restriction kasi namatay na yung restrict sa'yo. Magagamot yun ang restrict sa'yo. Manggagamot. Akala nyo, lahat ng manggagamot ay sa Diyos. Mayroong mga manggagamot, guys, ang kapangyarihan nila galing sa demonyo o sa mga fallen angels or else sa mga elemento o sa demonyo. Hindi lahat ng manggagamot ay galing sa Diyos ang kanilang kapangyarihan na manggamot. Kita nyo, may mga orasyon-orasyon sila. Akala nyo, ginagamot kayo yun pala kay kinukulam na din kayo. Yung mga ganun, kinukulam na pala kayo. Ako na-experience ko yun eh. Dapat nga hindi ako nagtiwala. Tuloy yung mukha ko, inatake niya. Salbayan eh. Hininggitan yung mukha ko. Kasi, naniniwala ko yun dati sa mamangga. Sa maminsala ka pala. Instead na tulungan ka maminsala. Yung iba ha, hindi lahat ha. Kasi laki kasi ako sa mga ganun eh. Yung mga nagpapagamot sa albularia. Kaya nasanay ako. Niwala ko sa mga ganun. Pero ngayon, pipili lang talaga. No? Yung kung sino yung sa side ng Diyos, ganun na lang. Kasi hindi lahat ay nasa Diyos galing ang kanilang kapangyarihan. Ang mga gagamot, guys. Yun talaga ang totoo. Obserbahan nyo din. Mayroong mga sa side ng Diyos. Yung mga number 1 dyan, papatay ng mga mangkukulam, mambabarang.
Hindi nag-hesitate na papatay ng mamangkukulam mambabarang manggagaway kasi yun talaga mission from God eh. At hindi sila nangulam, hindi sila nang babarang, hindi sila nang minsala sa mga tao. Yun. So baka magtaka kayo, no? Bakit pinapapatay? Bakit pinapatay ang mamangkukulam mambabarang manggagaway? Kasi inuutos ng Diyos. Baka may magtanong dyan, bakit inuutos ng Diyos? Kasi nga sila ay kampo ng kadiliman. Ginagamit sila ng mga fallen angels para magasik ng lagim dito sa mundo, sa mga tao. Alagad sila ng Diablo. Yun na yun. No? Kung madami pa kayong question, ay magbasa na lang kayo ng Bible. Namiminsala sila. Ingit nga lang sila, maminsala na sila ng witchcraft nila. Ano pa ang kailangan nyo na explanation? Ano pa dapat na explanation for all of you? So ano ang Hallelujah. Ay, hindi ka ma-left out in the cold. Clarify ko. Mahirapan ka daw na mag-take ng action kasi clarified by parang matingga ka. Ano? Clarified by Knight of Swords. See? Mahirapan ka na mag-take na action. Pero ito ang next na mangyari sa'yo. Maging comfortable ka, maging secured, stable, a good provider, responsible, makapagtrabaho ng tuloy-tuloy, kumikita ka masagana yung income mo, ganun. And confident, and relaxed, and stable, grounded, rooted, secured. Diba? Mahirapan ka lang na mag-take na action. Siguro dahil may gagawa ng deceit. Tao ang gagawa ng deceit sa'yo para mahirapan ka na mag-take na action siguro sa mga goals mo. Hindi yan third party. Hindi yan witches. Warlocks. King of Cups. Warlocks. Yung mga nagbibinta ng kaluluwa nila, nagsasanla ng kaluluwa, yun yung mga warlocks. At may kakayanan yung mga warlocks na nakapag-break yan sila ng oaths. Mga promises, mga ganyan na oaths eh. Yan ang mga nag-rely sa mga binintahan nila ng kaluluwa nila, ng mga entities ba. O they barter their souls para magkaroon sila ng kapangyarihan, makapagpagana sila, magkaroon sila ng mga magics, mga ganyan, makapagpagana sila ng mga magics. Yan ang mga warlocks at kadalasan meron yung silang coven, yung mga warlocks na yan. Grupo yan sila, hindi lang isa-isa yan. Pag mga warlocks, group of mga kampo na kadiliman, yan, mga warlocks. Grupo yan sila. Yan ang hindi naman daw third party yan eh.
May gusto daw sa'yo yan. So, hindi na third party. Sa'yo may gusto yan, mga warlocks na yan. O bakit? Isa sa kanila. Lahat sila sa grupo. Lahat ng grupo ng warlocks na yan, may gusto sa'yo. Hindi ma-attractive ka, no? Mapanood mo daw tong video na to. Kaya nakuhaan ka ng energy, mapanood mo to eh. Malamang hindi kinukuha ng energy yung hindi nanonood dito. Na-guide ko. Yan. Pero, maging secured and stable ka and comfortable. You're broken every chain. There's salvation in your name. Meron kang i-release, let go. Yung nagpapajuggling sa'yo, yung nahirapan ka na mag-decide ba? Yan. And then, yung parang nagja-juggling ka, hindi ka makapag-decide, hindi mo magawa yung gusto mong gawin kasi nag-juggling ka. Yan. Wait lang. You've broken every chain. Aswertihin ka na. Yan ang next na mangyari sa'yo. Siswertihin ka na at pwede mo umpisa ka na kung ano yung luck mo, kung anong swerte mo, kung anong swerte mo sa buhay, kung ano yung, pwede din kung ano yung destiny mo, kung ano yung nakadestiny sa'yo, kung ano yung wait lang, clarify ko. Mag-umpisa ka na ng destiny mo. Yun, mag-umpisa ka na ng destiny mo. Kung ano man yung nakadestin sa'yo. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Meron kang gawing mas stagnant. Wala nga naman ikaw mas stagnant, di ba? Destiny meant from God. Meron kang gagawing mas stagnant. Ay, hindi taga-Garta to. Kasi di ba nakatake din sa'yo at taga-Garta. Okay. Mga witches, wizards, warlocks, yan ang gagawin mo mas stagnant. Yan, ganyan ang mga mission from God. Kumbaga, kasi there's war here. Spiritual war in this world. Kasi may mga evil dito sa mundo. Parang evil versus good. Diba? Darkness versus light. So, naglalabanan. And hindi nyo lang alam na may labanan din yan ng mga spirits. Sa side ng liwanag, sa side ng darkness. Sa mundong ito. Kaya nga, sa huli ay di ba magkakaroon ng Armageddon? Darating na si Jesus Christ pag dumating yung panahon na yun, kasi para matapos na yung evil dito sa mundong to, wakasan na ni Jesus Christ. Unang God, mag-decide ng God na wakasan na ang evil dito sa mundo to at ipapadala niya si Jesus Christ at mga anghel, di ba? Para talunin ang mga kampo ng kadiliman, para wakasan ang kasamaan dito sa mundo, mga evil. At kasama yung Holy Spirit. Yan. Wala naman silang laban yung darkness eh. Powerful is Jesus Christ. At yung Holy Spirit, kayang gumawa ng Holy Spirit na yung
ano eh, multiverses eh. Kasi yung Holy Spirit niyan, si Goddess Barbelo yan. Kaya gumawa niya ng multiverses. Isip lang yan. Basta. Ganun. Basta may powerful yan. Siyempre, Holy Spirit yan eh. Yan ang partner ng God. Diyan yan ginaya ng God sa kay Goddess Barbelo ang kung paano niya kinreate si Eva na maging partner ni Adan ba na si Eva. Yan. So, ayan. Hanggang dito na lamang for Taurus, Virgo, Capricorn.